Magandang araw, Miss Aya. At sa lahat ng mga tagapakinig mo, tawagin mo na lang ako sa pangalang Martin, Tubong Leyte. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay isa ito sa hindi ko malilimutang karanasan noong binata pa lamang ako. Sa totoo lang, Miss Aya, tahimik akong tao. Hindi ako mahilig makihalubilo, pero hindi naman ako yung tipo na suplado. Trabaho-bahay lang ang ikot ng mundo ko. May mga kaibigan naman ako, pero sadyang wala lang talaga akong hilig sumama sa kanila kapag may mga gala o mga pupuntahang inuman. Mas gusto ko pang magmukmok na lamang ako sa bahay tuwing walang pasok sa trabaho kesa naman ang gumala. Pero Miss Aya, kahit na hindi ako galang tao, ay hindi pa rin pala ako makakaligtas sa isang pangyayaring ni sa hinuha ko ay hindi ko lubos akalaing mangyayari sa akin. Tandang-tanda ko pang nasa edad 21 ako noon. Namamasukan ako bilang tendero sa isang grocery store sa bayan na medyo malapit lang sa baryo namin. Mga 1 oras ang biyahe papunta sa pinagtatrabahuan ko. Ayos lang naman dahil may motor naman ako noon kaya hindi ako nahirapan sa pagbiyahe. Isang umaga, kararating-rating ko lang sa trabaho nang makita ko ang kasamahan kong si Shirley. Ang makulit at nakakaurat kong kasamahan sa trabaho. Malayo pa lang ay malaki ng pagkakangisi niya na para bang nanalo sa loto. Alam mo, Miss Aya, sa totoo lang, aaminin kong nagagandahan naman ako sa dalaga. Maputi, mahaba ang buhok at halatang may kumpiyansa sa sarili. Pero sa likod ng ganda niya, may kung anong hindi ko maipaliwanag na para bang may bigat sa paligid niya tuwing dumadaan siya. Yun bang ang bigat-bigat ng aura niya kahit nakangiti naman siya. Hi Martin! Magandang umaga! Bati niya habang nilalapit ang mukha niya sa akin. Amoy na amoy ko ang pabango niya na para bang sinasadya niya iyong malanghap ko. Medyo nainis ako sa ginawa niya dahil halata namang nagpapapansin siya. Pero hindi ko iyon ipinahalata. Magandang umaga din. Maikling tugon ko at hindi tumingin sa kanya. Nag-almusal ka na ba? Tara, sabay tayo mag-almusal sa karinderya ni Aling Tess. Sagot ko. Hindi ako sanay mag-agahan eh. Ikaw na lang mag-almusal. Aayusin ko lang tong mga paninda. Maya-maya lang dadagsa ng mga mamimili. Sagot ko at hindi pa rin siya tinapunan ng tingin. Tumawa siya. Pero hindi yung normal na tawa, Miss Aya. Yun bang may halong pilit at lambing. Tapos bigla niyang hinawakan ng braso ko. Bahagya lang, pero sapat para manindig ang balahibo ko. Kinikilabutan ako sa ginagawa niya at naaasar. Ang lamig mo namang sumagot, Martin. Dati pa kitang napapansin Pero parang lagi mo akong iniiwasan. Nahihiya ka ba sa akin? Nagkatinginan kami ng ilang segundo. Nakangiti siya, pero matalim ang tingin na para bang pinipilit basahin ang kung anong nasa loob ko. Ano ka ba? Bakit naman ako mahihiya sa'yo? Nasa trabaho lang kasi ako lagi nakapokus. Kaya kung minsan hindi kita napapansin. Sagot ko. Sa isip-isip ko pa, masyadong bilib naman ang babaeng to sa sarili. Akala niya yata lahat ng mga kalalakihan madadala sa kaartihan niya. Di kung ganun. Samahan mo ako mag-almusal. Sagot ko naman Tsaka kung hindi mo talaga ako iniiwasan, di patunayan mo. Aniya sa maarting boses. Ang sarap sapakin. Biro lang, Miss Aya. Baka isipin ng iba mong listeners na nananakit ako ng babae. Pero hindi talaga. So ayun na nga. Tinanggihan ko si Shirley at sinabing marami pa talaga akong gagawin.
Siya na lang kako ang mag-almusal at baka tumirik pa ang mga mata niya sa gutom. Kakaaya sa akin dahil hindi talaga ako nag-aalmusal sa umaga. Nagkakape lang ako kaya hindi niya ako mapipilit. Nakita kong umismid ng bahagya ang dalaga pero noong tapunan ko siya ng tingin ay ngumiti rin naman agad siya at nagpaalam ng pupunta na sa karinderya para mag-almusal. Pagka-uwi ko ng gabing iyon, parang biglang bumigat ang katawan ko. Wala pa namang masyadong ganap sa trabaho, pero ang sakit ng likod ko. Na para bang nagbuhat ako ng ilang sakong bigas. Nang matulog na ako, Miss Aya, ay napanaginipan ko si Shirley. Nakaupo siya sa silyang kahoy, sa gitna ng madilim na kwarto. Nakatingin lang sa akin at hindi kumikibo. Kakaiba ang titig niya dahil sa para bang may galit iyon. Tuloy ay nakaramdam ako ng takot. Nagising akong pawis na pawis at nanginginig ang katawan. Na para bang tinatrangkaso ako. Pero wala naman akong lagnat kahit na masama ang pakiramdam ko. Pumasok pa rin ako sa trabaho. Maagang maaga pa lang, 7:00 ng umaga. Nasa tindahan na ako. Umiwas na ako sa oras ng dating ni Shirley. Pero parang inaabangan at tinatandaan ng dalaga kung anong oras ang pasok ko. Pagkadating ko pa lang kasi sa trabaho, ay nakaabang na siya. Nakaupo sa mesa at nakangiti sa akin. Aba, maaga ka. Ang sipag mo talaga, Martin. Kaya kita nagugustuhan eh. Maliban kasi sa pagiging gwapo mo, napakabait mo pa at masipag sa trabaho. Alam mo, kapag ako ang naging asawa mo, ang swerte-swerte ko siguro. Bungad niya. Loko, yan ang malaking pagkakamali mo, Shirley. Dahil kahit kailan, hinding-hindi ako magkakagusto sa'yo. Kaya huwag kang mangarap ng gising. Kunwari biro ko sa kanya, sabay ngiti. Pero sa isip-isip ko, totoo ang mga sinasabi ko. Di mangangarap ako ng tulog. Pwede naman yun eh. Dadalawin kita sa panaginip at pag nasaan kita doon. Pilyong sagot niya at may pagkindat pa. Shirley, bunganga mo. Kababae mong tao eh. Napakaano na yung lumalabas sa bibig mo. Saway ko sa kanya't medyo kinilabutan ako sa sinabi niya. Ikaw naman kasi. Bakit ba kasi ayaw mo na lang ako ligawan? Ay, ewan ko sa'yo. Ang aga-aga ko ano-ano na yung lumalabas sa bunganga mo. Eritang wika ko at naghanap na lamang ako ng mapagkakaabalahang gawain. Pero hindi talaga ako nilulubayan ng dalaga, Miss Aya. Mas naging agresibo pa siya sa ngayon kesa sa dati. Hindi mo ba ako gusto, Martin? Tanong niya noong magtatanghalian na kami. Tapatin mo nga ako. May gusto ka na ba sa iba? Sino? Sabihin mo naman sa akin, oh. Ha? Shirley. Huwag namang ganyan. Katrabaho lang kita. Ayokong may masabi yung iba nating mga kasama. Ako bang iniingatan mong masabihan? O yung babaeng nililigawan mo? Singhal niya at biglang tumalim ang tono na siyang ikinagulat ko naman. Ilang beses na akong nagpapapansin sa iyo pero ayaw mo kong pansinin. Ayaw mo ba talaga sa akin? Nakaramdam ako ng hiya, Miss Aya. Nang mapansin kong pinagtitinginan na kami ng ibang tao sa karinderya. Samantalang ang mga kasamahan ko naman ay mas lalo pa nilang ibinubuyo sa akin ng dalaga. Shirley, ano ba yung pinagsasasabi mo? Ano ka ba? Magkatrabaho nga lang tayo. Mahina pero mariin kong sabi sa kanya. Hindi ko na kasi nagugustuhan ang tabas ng dila niya. Nakakahiya sa mga taong nasa tabing mesa. Kami na lang ang pinagtitinginan at parang nagbubulong-bulungan pa ang mga ito. Gusto ko nang tumigil sa pagkain at iwan ang dalaga, Miss Aya. Ang kaso nga lang ay nakakawalang respeto naman
kapag ginawa ko iyon. Pero pikang-pika na talaga ako sa kaartehan ni Shirley. Pati ba naman sa pagkainan. Nakakawalang gana tuloy kumain. Bakit? Nagkagusto lang naman ako. Martin, malibang umamin, malibang umasa, ang ganda ko naman, 'di ba? Kamuntikan pa akong mabulunan ng sabihin niya iyon. Mas lalo pa talaga akong binibwisit ng babaeng to. Isa na lang talaga at iiwanan ko na siya. Huminga siya ng malalim. Pinipilit ngumiti ulit. Sabihin mo nga, ano bang ayaw mo sa akin? Kulang ba ako? May kulang ba sa katawan ko? Sabihin mo na lang. Babaguhin ko kung may kulang man. Okay ka naman, Shirley. Maganda ka. Mabait ka rin minsan. Pero, hindi ko lang talaga nakikita ang sarili kong... Huwag ka nang magsalita. Sabat niya at tumayo. Saka tinalikuran na ako. Uy, Martin. Mag-iingat ka kay Shirley ha. Hindi kasi maganda ang kutob ko sa kanya. Wika ni Hana. Kasamahan ko rin siya sa trabaho. Maganda siya kahit simple lang tignan. Mga tipong katulad niyang nagugustuhan ko. Hindi ang katulad ni Shirley na siya pa mismo ang lumalapit sa lalaki. Ang kasi nga sa pagkakaalam ko ay may kasintahan si Hana. Kaya sapat na sa akin ang humanga sa kanya ng palihim. Pagka-uwi ko ng bahay ay muli na namang sumakit ang likod ko at parang lalagnatin na talaga ako. Sobrang sama na ng pakiramdam ko. Para maibsan ang masamang nararamdaman ay itinulog ko na lang iyon. Subalit noong nasa kasarapan na ako ng pagtulog, ay muli ko na namang napanaginipan si Shirley. Sa panaginip ko, nasa paanan ko siya, nakaupong patagilid sa akin. May hawak siyang itim na manika at tinutusok niya iyon gamit ang karayom habang binabanggit ang pangalan ko. Kahit nabatid kong panaginip lamang iyon, Miss Aya, ay natakot ako sa ginawa ng dalaga. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko habang pinagmamasdan ko siya. Gusto kong sumigaw, magalit at paalisin ang dalaga sa paanan ko. Pero hindi ako makapagsalita. Ni ang pagkilos ko ay hindi ko magawa-gawa. Nahihirapan na rin akong huminga. At para bang may sumasakal sa leeg ko. Hanggang sa di kalaunan, napabalikwas ako ng bangon. Kinaumagahan, sa salamin, napansin kong may tila itim na marka sa balikat ko. Parang paso siya. O kaya naman ay parang pinagtutusok ng matulis na bagay. Mainit pa rin ang pakiramdam ko. Parang hindi ko pa kayang pumasok. Ang pinakaayaw ko pa naman ay ang lumiban sa trabaho. Nanghihinayang kasi ako sa araw. At isa pa, wala naman akong gagawin sa bahay. Hindi ako nagpapigil kahit na masama ang nararamdaman ko. Pumasok pa rin ako sa trabaho. Kahit masakit ang buong katawan ko. Sa bawat gabing nagdaan nga, hindi ako makatulog ng maayos. Lagi akong nagigising sa gitna ng dilim at naghahabol ng hininga. Paulit-ulit ang panaginip ko. Si Shirley, may hawak na manikang itim. Nakaupo sa paanan ko at paulit-ulit niyang binubulong ang pangalan ko. Para siyang nagre-ritual. Parang sumpa. Kapag nasa trabaho ako, pinipilit kong magpakanormal. Halatang halata sa kilos ko ang masamang nararamdaman at gaya ng inaasahan, lumapit si Shirley. Nakangiti na naman, pero kinikilabutan ako sa ngiti niyang yon, Miss Aya. Martin, mukhang pagod ka na. Ayos ka lang ba? Tanong niya sabay abot ng isang basong may tsaa. Pampalakas, ako ang nagtimpla niyan. Ayoko muna, Shirley. Salamat. Pero wala akong ganang uminom at kumain. Mahinahon kong sagot. Ha? Bakit? Nag-aalalang tanong niya. Pero ramdam kong hindi totoo
ang ekspresyong pinapakita niya. Hindi nga kasi maganda ang pakiramdam ko. Sagot ko at hindi ko na napigilan ng sariling simangutan siya. Banas na kasi ako sa kanya. Talaga lang ah. O baka naman, hindi mo lang gustong inaalo ko kasi ako ang nagbigay. Tahimik lang ako. Pero sa kaloob-looban ko, ang sarap niya ng begwasan. Napakakulit. Ano bang paki niya kung ayaw kong inumin ang binigay niyang tsaa? Alam mo Martin, hindi ako sanay na tinatanggihan. Hindi ko ugaling hindi nakukuha ang gusto ko. Napakapit siya sa braso ko. Mahigpit. Napatingin ako sa mga mata niya. At sa ilang segundong nagtama ang paningin namin, ay nakaramdam ako ng kakaibang presensya mula sa kanya. Nakakakilabot, Miss Aya. Kaya naman napatiimbagang na lamang ako. Magkikita at magkikita pa rin tayo palagi, Martin. Sa ayaw o gusto mo. Bulong niya bago lumayo at bumalik sa mesa niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Pag uwi ko, isinarado ko ang lahat ng bintana. Pinatay ko ang ilaw. Gusto ko lang matulog. Makalimot. Pero habang nakahiga ako, may narinig akong bulong. Mahinang mahina, parang mula sa hangin. Martin. Napabalikwas ako. Hinanap ko kung saan galing. Tahimik ang buong bahay, pero narinig ko ulit. Huwag kang matakot. Pagdilat ko, may liwanag sa sulok ng kwarto. Manipis, maputi, at sa gitna nito, may anyo ng babae. Mahaba ang buhok at suot niya'y makalumang bestida na kulay gatas. Hindi ko maaninag ang mukha niya, pero ramdam kong hindi siya tao. Hindi siya nakakatakot, sa halip, nakakaaliwalas. Ang boses niya'y malamig, pero may dulas na parang tubig sa ilog. Hindi kita pababayaan. Lumapit ako sa kanya. Dahan-dahan. Pero nang akmang hahawakan ko na siya, bigla siyang naglaho. Parang usok na nahipa ng hangin. Sa mesa ko, nakita ko ang isang bagay na wala doon kanina. Isang puting rosas. Basa pa ng hamog. Walang bakas kung saan galing. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, gumaan ang pakiramdam ko. Parang may nagbabantay. Pagkagising ko kinabukasan, parang mas magaan na ang katawan ko kumpara sa nakaraang araw. Hindi pa rin ako sigurado kung totoo ba ang nakita ko kagabi o bunga lang ng pagod. Pero ang puting rosas na naiwan sa mesa ay hindi ko maipaliwanag. Pinagmasdan ko pa ito habang nagsusuklay sa salamin. Bago ako lumabas ng bahay, inilagay ko ito sa baso at nilagyan ng kaunting tubig. Hindi ko alam kung bakit, pero ayaw ko itong itapon. Habang nasa biyahe, pakiramdam ko'y may malamig na hangin na sumusunod sa akin. Hindi nakakakilabot. Sa katunayan, parang niyayakap ako ng isang hindi nakikitang presensya. Sa gitna ng ingay ng trapiko at usok ng jeep, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Pagdating ko sa trabaho, tahimik lang si Shirley. Hindi siya bumati, hindi siya lumapit. Pero ramdam ko ang tingin niya mula sa kabilang mesa. Kung dati parang malambing ang kilos niya, ngayon ay malamig. Nakakaasiwa. Parang pinipigil ang galit na hindi niya masabi. Shirley, may problema ba tayo? Tanong ko sa kanya. Kanina ko pa kasi siya kinakausap tungkol sa trabaho. Pero ayaw niyang sumagot. Tumingin siya ng diretso sa akin. Tapos ngumiti. Pero hindi na iyon ang dati niyang ngiti. Iba na. Matalim. Wala naman, Martin. Siguro ikaw ang may problema. Mukha ka nang laging tuliro nitong mga nagdaang araw. Hindi ko alam kung anong gusto mong palabasin. Alam mo ba, may mga bagay na hindi mo kayang ipaliwanag.
Lalo na kung may hindi ka nire-respeto. Aniya at tinalikuran na ako. Kinagabihan, habang naglalakad ako papunta sa bahay, may nadaanan akong puno ng akasya na laging tahimik. Pero ngayon, tila may umiihip na kakaibang hangin sa paligid. At sa lilim ng punong iyon, may nakita akong figura ng babae. Nakatayo sa dilim, hindi gumagalaw. Huminto ako. Hindi ako sigurado kung lilisanin ko ang lugar o lalapitan siya. Pero bago ako makagalaw, siya na ang nagsalita. Martin. Ang boses, pamilyar. Pareho sa narinig ko kagabi. Malamig, pero hindi malamig sa takot, kundi mahinahon. Sino ka? Tanong ko. Lumapit siya ng kaunti. Sa ilalim ng buwan, mas nakita ko ang anyo niya. Maputi ang balat. Mahaba ang buhok na kulay ginto. At ang mata niya'y parang hindi sa mundo natin. Kumikislap, kulay kahel na may bahid ng asul. Nakasuot siya ng bestidang maputing, tila gawa sa hamog. Hindi mo pa ako kailangang makilala. Pero matagal na kitang pinagmamasdan. Sagot niya. Anong kailangan mo sa akin? Tanong ko ulit. Ngumiti siya bahagya. Wala. Wala akong hinihingi. Nais ko lang na gumaling ka. Gumaling sa... Alam kong may ginagawang masama sa'yo. Alam kong may kinikimkim na inggit. At kinukulong ka sa isang damdaming. Pilit ipinagpipilit. Ngunit hindi ikaw ang dapat magdusa. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko man lubos na maintindihan. Pero totoo ang nararamdaman ko. May mabuti siyang hangarin. Bakit mo ko tinutulungan? Tumingin siya sa akin. Matagal. Saka siya muling nagsalita. Dahil mahalaga ka sa akin, Martin. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang sinabi niya. Hindi ko alam kung paano mag-react. Pero bago pa ako makaimik, unti-unti siyang naglaho sa hangin. Naiwan lang ang halimuyak ng bulaklak. Maputi, malamig, at mahinhin. Pagdating ko sa bahay, may isa na namang puting rosas ang nasa mesa. At katabi nito, may peraso ng papel na may sulat kamay. Habang lumilipas ang mga araw, ay mas lalong lumalala ang sakit ko. Gusto na ng aking inang dalhin ako sa ospital. Pero tumatanggi ako dahil ramdam kong hindi ako gagaling roon. Sinabihan ko na lang siyang hindi na muna ako papasok sa trabaho at magpapahinga na lang para mas mabilis ang paggaling ng sakit ko. Ano ka ba naman anak? Kung buhay lang sana ang lolo mo, di sana'y pinatignan na kita sa kanya. Yung tiyuhin mo naman kasing albularyo, nasa malayo. Wika pa ng aking ina at sinabihan niya akong maghahanap siya ng manggagamot para matignan ako. Tumango lang ako at hindi na nagsalita pa. Sa kinagabihang iyon, Miss Aya, ay hindi ko na alam kung anong posisyon ang gagawin ko. Masakit ang likod ko na parang tinutusok ng karayom. Masakit ang tiyan ko na parang hinahatak ang bituka ko palabas. Maging ang ulo ko ay masakit na parang sasabog na iyon. Sobrang nag-aalala na ang aking ina sa nangyayari. Hindi kasi siya makahanap ng albularyo ng araw na iyon. At balak niya sanang pumunta sa mga karatig lugar para maghanap ng manggagamot sa kinabukasan. Hanggang sa hindi ko na alam kung ano na ang nangyari sa paligid ko. Basta, bigla na lang akong hinimatay sa higaan. Pagdilat ng mga mata ko, ay napansin kong nasa loob na ako ng kuweba at may katabi akong babae. Huwag kang bibitaw, Martin. Narito na ako.
Sa isang iglap, bumaliktad ang paligid. Nasa loob na ako ng isang espasyong wala sa oras. Itim ang lahat. Wala akong ibang maaninag maliban sa dalawang anyo na nasa gitna. Si Shirley, nakasuot ng itim na balabal. At ang engkantadang hindi pa rin nagpapakilala. Nakasuot ng kumikinang na kulay puting damit. Ramdam kong hinang-hina pa rin ang katawan ko, na para bang nauubos na ang lakas ko. Ni hindi ko magawang tumayo o magsalita man lang. Umalis ka sa landas ko. Hindi ikaw ang kailangan ni Martin. Ako ang nauna. Ako ang nagmahal. Ako ang gumugol ng panahong tumingin sa kanya araw-araw. Mariing sabi ni Shirley. Ngunit mahinahon lang ang engkantada. Hindi lahat ng pagmamahal ay dapat suklian. Lalo na kung nakakasakal. Ang pag-ibig mo ay naging lason, Shirley. Hindi mo ako naiintindihan. Isinumpa ako ng lahat. Laging ako ang tinatalikuran. Pero hindi na si Martin. Siya lang ang gusto ko. Kung hindi siya mapupunta sa akin, mas mabuti pang mamatay na lang siya. Naguguluhan ako't hilong-hilo pa rin habang inaaninag ang dalawa. Hindi ko na alam kung ano ang nangyayari. Basta tanging boses na lamang nila ang naririnig ko at ang mga bagsakan ng bagay na hindi ko alam kung ano. Hindi mo ako matatalo! Muling sigaw ni Shirley. Ang pagmamahal ay hindi ganti, Shirley. Ito'y pag-unawa, pagtanggap, at paglaya. Pero ang ginagawa mo at kagustuhang makuha si Martin, kasakiman ang tawag dyan, hindi pagmamahal. Sambit ng engkantada habang papalapit ng papalapit sa kanya. Hindi ko na alam kung ano na ang mga sumunod na nangyari. Sa kadahilanang muli na naman akong nawala ng malay. Nagising ako dahil sa nakalanghap ako ng usok. Nakakasulasok sa ilong. Kiat napaubo ako at napabalikwas ng bangon. Diyos ko, salamat at nagising ka na, anak! Maluhaluhang sabi ng aking ina. Nang tignan ko ang matandang kasama niya, ay napag-alaman kong isa itong manggagamot. Ayon pa sa kwento ng aking ina, noong nawalan raw ako ng malay, ay halos himatay na siya sa sobrang pag-aalala. Mabuti na lang at naalala niya ang dating kaibigan ng abuelo ko, si Mang Goryo. Nagbaka sakali siyang puntahan si Mang Goryo sa bahay nito sa Karatig Baryo. Buti na lang at naroroon ang matanda. Huwag kang mag-alala, iho. Magaling ka na. Alam mo bang hindi ako ang nagpagaling ng karamdaman mo? Nakangiting wika ni Mang Goryo. Ano ho? Sinong nagpagaling sa akin? Nagtatakang tanong ko. Isang makahulugang ngiti lamang ang isinagot niya sa akin. Hindi niya sinabi kung sino ang gumamot sa sakit ko. Sa halip ay sinabi niya kung sino ang bumarang sa akin. At iyon ay walang iba, kundi ang katrabaho kong si Shirley. Sa sobrang pagmamahal ng dalaga, ay nauwi iyon sa kasakiman. Pagpasok ko sa trabaho, ay nalaman kong hindi na pumapasok si Shirley. Ang bali-balita, dinala raw siya ng tiyahin niya sa isang albularyo sa probinsya. Dahil bigla na lang daw siyang nagsasalitang mag-isa at ayaw nang lumabas ng bahay, na para bang may kinakatakutan. Linggo ng madaling araw, tila may kung anong katahimikan sa paligid. Wala na rin ang bigat sa dibdib ko. Wala na rin ang panaginip na parang bangungot. Pero ang naiwang alaala ay malinaw pa rin. Umaga pa lang, sinadya ko na ang lumang kubo ng aking lolo Elyong, isang kilalang albularyo sa aming baryo noon. Mahigit 1 taon na siyang pumanaw. Pero naiwan ang mga kagamitan niya sa kubo kung saan siya namamalagi noon. Ang mga halamang gamot, lumang kwaderno, at isang kahon ng mga anting-anting. Sa paghahalongkat ko, may nahulog na lumang larawan. Isa itong sinaunang larawan. Wala pang matingkad na kulay. Kupas na sa tagal, pero malinaw pa rin ang anyo. Si Lolo,
At isang babae na may mahabang buhok, maputi ang kutis, at malalalim ang mga mata. Hindi ako maaaring magkamali. Siya ang engkantadang tumulong sa akin. Habang hawak ko ang larawan, biglang bumukas ang bintana sa lumang kubo. Humaplos ang malamig na simoy ng hangin. At mula sa gilid ng pintuan ay dahang-dahang lumitaw ang engkantada. Nakasuot ng puting damit na animoy habi sa ulap. Martin, matagal kitang hinintay. Mahina niyang sabi. Napatingin ako sa kanya. Nanlalamig pa rin sa hiya at pagkamangha. Ikaw ba talaga yun? Totoo bang ikaw ang tumulong sa akin? Marahan siyang tumango. Ako si Amara. Ako ang gabay ng iyong lolo Elyong. Sa bawat gamutan niya, ako ang nagbibigay ng paningin, ng kaalaman sa mga halamang hindi makikita ng ordinaryong mata. Noon pa man, matagal ko nang alam na darating ang panahon na ikaw naman ang kakailanganin kong tulungan. Naguguluhan ako at parang nananaginip lang. Bakit mo ko tinulungan? Bakit mo ko pinaglaban? Saglit siyang natahimik bago muling nagsalita. Dahil gusto kita, Martin. Hindi bilang kabayaran sa anumang utang o layunin. Nagustuhan kita sa katahimikan, sa layong di mo nararamdaman. At nang una mong banggitin ang pangalan ng iyong lolo, alam kong ikaw ang apo ng lalaking minsan kong tinulungan at minahal, pero hindi ko kailanman maaaring angkinin. Inilabas ni Amara ang isang kahoy na amuleto. Pinasa niya ito sa akin. Iyan ang taglay ng iyong lolo. Iniwan ko yan bilang proteksyon noong kanyang huling gamutan. Itinatago niya ito para sa iyo. Tinanggap ko ito. Mainit sa palad, pero magaan sa puso. Para bang habang hawak ko ito, may ala-alang bumabalot sa akin. Mga damdaming hindi ko alam kung akin o kanya. Amara, ngayong tapos na ang lahat, ano nang mangyayari sa'yo? Tanong ko, tumitig siya sa akin. Malungkot ngunit payapa. Aalis na ako. Kailangan ko nang bumalik sa aking mundo. Pero dalhin mo ang aking alaala. Kapag tumibok ang puso mo para sa tamang babae, si Hana, alam kong siya ang lihim na tinitibok ng puso mo. Pero may kasintahan na siya. Sinabi niya ba sa'yo? Nakita mo bang may kasama siyang lalaki? O kasintahan? O kaya na may naghatid sa trabaho o sumusundo? Ang dami mo namang tanong. Marami nga akong tanong. Pero iisa lang naman ang sagot ng lahat ng iyon, hindi ba? Hindi ako nakapagsalita. Tanging pagtango lamang ang naging tugon ko. Lumapit siya sa akin. Dahan-dahan. At bago siya tuluyang mawala sa anyo, hinaplos niya ang pisngi ko. Mainit. Parang sinag ng araw sa unang umaga ng taglamig. Sinunod ko nga ang payo ni Amara. Naglakas loob akong tanungin si Hana kung may kasintahan ba talaga siya. Umiling naman ang dalaga at nagwikang ni minsan ay hindi pa siya nagkakaroon ng kasintahan. Sino naman raw ang nagsabi sa akin na may kasintahan siya? Napatalon sa tuwa ang puso ko nang malaman ko iyon, Miss Aya. Siyempre, hindi ko na pinalagpas pa. Hindi na din ako nagsayang ng panahon. Niligawan ko na siya at hindi nagtagal. Napasagot ko naman siya at naging magkasintahan kaming dalawa.